Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapat natin yung mga succulent na nakuha natin sa fourth unboxing video natin. Ang supplier is si Sucky Shop Line by Lynn from Tablay, Benguet. So, nakikita nyo sa video, naglagay na ako ng soil mixture natin na 50% loam soil and 50% palm stone. And then, on top of it, naglagay din ako ng Osmocote, pero konti lang kasi medyo mahal nga yung Osmocote, lalo na if branded yung bibiliin nyo. And then, after that, I top it with black sand as a dressing para mas maganda kapag pinat natin. Ang reason ko rin is kung maampyasan man siya ng ulan, mas madaling matuyo yung sand kaysa sa pumice stone kung yun ang ating gagawing top dressing. Kasi right now, in Silang Cavite area, maulan, isang linggo na namang umuulan, so talagang kahit wala na rin akong pwestong mapaglagyan, so, hindi maiiwasan na maaampiyasan talaga siya kasi may kasamang hangin yung ulan. So, nababasa siya. So, to make sure na hindi magmash yung mga leaves on top kasi wala nga silang roots, naglagay talaga ako ng black sand as a top dressing para madaling matuyo. So, let's start potting the succulent. So, madali na lang to kasi itutusok lang natin yung succulent. We just have to remove dried leaves and mushy leaves kung meron. So, ito, may 4 babies yan. Tinanggal ko na sa mother. Pero, ipapat ko din dun sa same pot kung nasan yung mother succulent niya. So, ang tip lang na maibibigay ko sa inyo bago nyo ipat yung succulent na newly bought nyo, kailangan tanggalan nyo ng dried leaves and mushy leaves. And then, isa pa, kailangan make sure na dry yung soil mixture nyo. Kasi sa akin, hindi nag-work kapag moist yung soil mixture. Eventually, nagsistem rot o mushy leaves, eventually, namamatay din. So, talagang kailangan dry soil yung gagamitin ko. Yun yung nag-work sa akin. And then, since malaki yung pot, at para kahit mabasa siya, hindi siya magmashi o ma-stem rot kasi marami sila dun sa pot. Kasi, importante din sa mga succulents na dapat tama lang yung size na pot na gagamitin nyo. Hindi pwedeng malaki yung pot, tapos ang liit ng succulent kasi pag nabasa or diniligan yan, ma-overwater siya kasi ang liit-liit niya, hindi niya kayang i-absorb lahat ng water na maibibigay o makukuha niya galing sa rain. So, since malaki yung pot, ginawa ko, pinuno ko yung pot. So, maybe each pot may contains 2 to 4 succulent. Kasi malaki nga siya. So, pag malaki naman yung succulent, isa lang naman din yung nilalagay ko. May mga times naman na kapag ginawa nyo is mas malaki yung succulent sa pot, may tendency na hindi ganun kalaki ang magiging growth ng succulent kasi yung nutrients na makukuha niya from the soil is konti lang. So, dapat talaga appropriate lang yung ating pot dun sa succulent natin. So, at least may 1 inch from the edge ng pot. Pero sa akin kasi ngayon, pinagsama-sama ko muna siya to save some space kasi wala na talaga akong space na paglalagyan sa kanila. And wala na rin ako natitirang pot kasi itong pot na ginagamit ko, hindi ko siya binili or it's not new, so it is a reused one. So, syempre, kailangan din natin magtipid, gumastos na tayo sa succulent, sa soil, and sa top dressing, and fertilizer. So, if we can still use yung mga used pot natin, why not, diba? Para makatipid tayo. And ang goal ko lang din naman dito is para mas stable sila at magkaroon ng roots. Eventually, I will be using them for some arrangement. Kasi mas gusto kong ginagamit yung succulent for arrangement. Lalo na pag nagbe-baby sila, kinakat ko talaga. Ginagamit ko talaga sa succulent arrangement kasi that is one way of propagating your succulent and saving each kind of it. Palang binigay na free ni seller na alnos compost, hindi ko pa magagamit kasi naubusin ako ng pumice stone. Gagamitin ko sana, wala naman ako maihahalong pumice stone. So, ang alam ko kasi nilalagyan din siya dapat ng pumice stone.
So, gamitin na lang natin yon kapag may pumice stone na available na ako. Ihalo natin doon sa alnos compost and tignan natin kung gaano ka-effective yung ginagamit nila sa Benguet. Ipapat na natin yung last one. Ito yung pinakamalaking succulent na nabili ko. Hindi ko alam yung name pero nabili ko to for 180 pesos. Ganito na siya kalash, di ba? Ang laki na. So, eto yung seller. I-flex ko ulit. Ito yung FB page niya, Saki Shopline by Lee. Nagla-live siya. Nagpo-post din siya ng mga succulent na binibenta niya. I strongly recommend her just like my first seller na si Benguet Cactus and Succulent. So, let's have a recap ng mga pinat nating succulent. Enjoy watching! And before we end the video, ibigyan ko lang kayo ng update dun sa mga succulent natin from second and third unboxing video. So, ito na sila. Diba nung last video, pinakita ko sa inyo na madami na silang roots. So, right now, marami na talaga silang roots nung chinek ko. And then, maybe next week, if hindi na uulan, kasi this week talaga, umulan ng umulan, pwede ko na silang ilagay sa rain or shine area para makakuha sila ng enough sunlight. I think kaya na nila kasi marami na silang roots. Basta wag lang sila munang diligan at wag umulan ng umulan. Ayan. So, nakita niyo yung long table na to, punong-puno siya. So, wala na talaga akong space. Kaya ang ginawa ko, dun sa succulent na nakuha ko sa fourth unboxing video, sa mas malaking pot ko siya nilagay and then pinagsama-sama ko sila para makasave ako ng space. So, ito pa yung iba, bukod doon sa long white table, ito pa yung ibang succulent na nakuha natin sa third unboxing video. Yan, merits na rin sila. Tapos, ito yung malaki na nagmashi, okay na siya, hindi na siya nagmamashi. And then, ito yung mga arrangement na inayos natin nung isang araw lang din. So, since yung cutting na Mendoza and Mirini ay wala pang roots, dito muna sila for at least 1 week bago ko ibalik sa veranda area. Ayan yung overview ng garahe namin. So, kita nyo punong-puno yung long table at saka itong small table. And then, nandyan yung mga ibang arrangement ko. So, since wala na nga akong space, yung succulent from the fourth unboxing video is nilagay ko na lang sa ibaba ng table. Ayan.
So, kung nakikita nyo, okay naman sila. Every day, I try to visit them and try to remove the dried leaves and mushy leaves kung meron. And to check kung okay ba sila. Kasi naaampiyasan nga sila ng ulan. I mean, nauulanan sila kasi yung ulan may kasamang hangin. So, unfortunately, one of my favorite na in-unbox natin sa fourth unboxing video is stem rot na. So, I will just try to save yung leaves na pwede pang i-propagate. Tingnan natin kung makapag-propagate tayo. So, wala tayong magagawa kasi ito yung succulent na nanggaling sa wet box from LBC. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. And before we end this video, I would like to shout out my friends in YouTube channel, Merchant's Garden. Thank you for always helping me with the succulent IVCs. Everything nice at meat, succulent love. These are the persons who always watch, comment on my video. Succulent Davao Charchi, Heramim Hermano, and Miss Anne Fortes. Thank you so much for all your support. And Backyard Houseplant by Jol. Please subscribe to their channel. Please do not forget to subscribe, share my video to your family, friends, and relatives. Thank you for watching. Bye for now and see you on my next video. Bye. God bless us all.